Ano? Ikakasal kami? Sabay pa nilang naibulalas nang marinig ang sinabi ng kanilang mga magulang. Mama, ayokong pakasalan yung si Anika. Oo, matagal na kami magkakilala, pero hindi siyang tipo kong babae. Bulalas ni Archie. Mas lalo naman ako. Nakangusong sigaw rin ni Anika at napahalukip-kip pa ng mga kamay. Isang malakas na ismid ang ginawa niya sa binata. Hindi pwede. Matagal nang napagkasundoan ng mga pamilya natin ang usapang yan. Kayo ang ikakasal. Sagot ng ina ni Anika na si Mrs. Salvaging. Sila ay mga pamilyang may mga lahing Chinese na dito na sa Pilipinas nagkaroon ng mga pamilya. Noon pa man ay magkakaibigan ang kanilang pamilya. Napagkasundoan ng mga magulang nila na kung may isisilang sa kanilang pamilya na magkaiba ng kasarian ay sila na ang ipapakasal. Sa henerasyon nila, sila ang nagkataong halos magkasunod na isinilang. Nauna lang ng 2 taon si Anika kay Archie. Kaya naman noong bata pa sila ay madalas na mabuli ni Anika ang kababata. Mula nga noon habang lumalaki sila ay naging mortal na silang magkaaway at palaging nag-aasaran. Okay lang sa akin. Mabilis na naisagot ni Archie. Sinabayan pa ng ngisi. Nagulat naman siya sa mabilis na pagbabago ng isipan nito. Pinakatitigan muna niya itong maigi bago siya sumagot. Bakit ang bilis naman yata ng transition ng utak mo? Naitanong niya. Wala lang. Noon pa man ay hindi naman ako sumusuway sa mga magulang ko. Tsaka tama sila. Noon pa nga pala napagkasunduan ang bagay na to. Huwag kang maglala. At matyaga naman akong tao. Tingin ko, kaya ko namang pagtyaga ng tulad mong childish. At mas pasaway pa sa isang 3 taong gulang na bata. May panguuyam na sabi nito sa harap ng lahat. Lihim naman niyang ikinagalit ang bagay na yun sa binata. Pasaway pala ha? Tingnan natin kung hanggang saan katatagal. Sabi niya sa kaniyang sarili. Alauna ng tanghali ang kanilang kasal. At dahil hindi na niya mapipigilan pa ang bagay na yun, wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa gusto ng pamilya nila. Dahil alam niyang wala na siyang tatakbuhan. Nakaisip siya ng isang napakagandang plano. Oh, tita, malapit na po ang oras. Kinakabahan ako sa anak niyong si Anika. Baka mamaya ay mapahiya ang buong pamilya natin. Ang dami pa namang mga bisita at mahalagang tao na narito na ngayon. Bulong niya sa babaeng malapit nang maging biyanan. Huwag kang mag-alala, iho. Alam kong hindi yun gagawin ni Anika namin. Nakausap ko na siya kagabi. Paninigurado ni Ginang Salvaging. Tumayo na si Archie sa harap ng altar. Hindi niya alam kung ano namang kalokohan ang gagawin pa ng dalaga. Bagamat kinakabahan siya, nanatili siyang kalmado. Anika, please, dumating ka muna ngayon. Huwag mo kaming papahiyain. Mariing usal ni Archie sa kaniyang isipan. Dumating ang isang kulay itim na sasakyan sa harap ng lumang simbahan sa Binondo Church. Habang nakatayo silang lahat sa bukana, nagulat pa ang ilang bisita dahil kulay itim ang sasakyang ginamit niya sa halip na puti. Nagulat ang lahat kung bakit ang inaasahan nilang bride na dapat ay nakaputi at magandang babae sa kanilang kasalan ay isang babaeng lumalakad habang umiiyak at ang mga luha nito ay kulay itim. Sanhi ng maskara na ginamit nito at kumalat iyon sa kaniyang muka. Dahil sa kaiyak, nakasuot ito ng kulay itim na gown na akala mo daig pa niya ang namatayan. May sombrero pa ito ng matulis ang dulo na animoy mangkukulam. Sa halip ng mga bulaklak ang hawak niya ay mahabang walis tingting. Nakulang lang ay sakyan niya yun at saka lumipad. What the? Naibulalas ni Archie. Tita, tingnan niyo nga po ang pinagagawa ng anak niyo. Dan dan dadan, dan dan dadan. Narito na po ako, handa nang dumulog sa aking nalalapit na kamatayan. Sigaw ni Anika sa lahat. Sinabayan ng malakas na palahaw ng iyak, para lang mapahiya ang groom at ang buo niyang pamilya. Napapikit naman ang mga magulang ni Anika dahil sa sobrang kahiyang nadarama nito dahil sa mga pinaggagawa niya. Honey, ano bang pinagagawa ng anak mo? Sobrang nakakahiya ito! Galit na naibulalas ng kaniyang ama na muntik nang mag-walk out. Si Archie naman ay halatang asar na asar dahil sa ginagawa niya.
Kaya lang, hindi nito kayang ipakita na apektado siya sa mga kalokohan nito. Gusto niyang tapatan ang ginawa nitong kalokohan, kaya naman nakaisip siya ng panibagong paraan. Father, and ladies and gentlemen, pasensya na kayong lahat. Malakas ng salita na ginamit pa ang mic ng pare para lamang maagaw niyang atensyon ng lahat. Lumakad siya pababa at sinalubong ang kanyang bride. Alam niyo po kasi, medyo pagpasensya niyo po ang bride ko. May pagkaisip bata po kasi siya at mahilig sa mga challenge. Ako po ang nagsabi sa kanya na mag-isip ng isang bagay na naiiba sa aming kasal. Paliwanag niya sa lahat. Kahit na sa tuwing titingin siya sa dalaga, ay sinasama niya ito ng facial expression. Hinila na niya si Anika. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sabi pa nito sa kanya na nakasimangot dahil hindi nagtagumpay ang mga plano nito. Ano? Akala mo maiisahan mo ko? Pwes, magdusa ka. Gusto mo to, di ba? Pasinghal niyang bulong sa dalaga. Lahat ay nagtawanan at natuwa sa kakulitan ng bagong kasal. Ang plano tuloy niyang pagsira sa kanyang kasal ay hindi natuloy. Sa halip, kinagiliwan pa siya ng lahat ng mga bisita at mga investors ng buo nilang pamilya. Kakainis. Buwisit. Buwisit talaga. Inis niyang wika habang hinuhubad ang lahat ng mga costume na suot niya. Ate Anika, ano ba kasing pinagagawa mo? Akala ko ba wawasakin mo at hindi ipapatuloy ang kasal? Bakit ganito? Natanong ng kapatid niyang si Jinky. Ewan ko ba? Buwisit talaga? Bulalas na naman niya. Naroon sila sa kwarto niya. Matapos ang kasal, napag-usapan na sa mansyon nila idaraos ang kainan. Nagulat sila nang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Jinky, can you please leave us alone? Utos ni Archie. No, Jinky. Stay here. Utos rin niya sa kapatid. Nalilito naman itong nagpapalit-palit ng tingin sa dalawa. Maya-maya ay dumating si Saver para talaga sagipin ito sa nagbabadyang gera ng dalawa. Jinky, halika na. Puputok na ang kanyo, nariyan ka pa. Gusto mo yatang maging bala. Sabay hil ni Saver sa nakababata niyang kapatid. Marahas namang isinara ni Archie ang pintuan. Napapitlag pa siya dahil sa malakas na tunog ng pagkakasara noon. How dare you! Malakas siya nitong naitulak at natumba siya sa malambot niyang kama. So what? Sagot naman niya. So what? Anong so what? Muntik mo nang sirain ang kasal natin at muntik na kaming mapahiya. Oh, nasira ba? Napahiya ka ba? Ako ang ipinahiya mo eh. Pinagmukha mo kong isip bata sa lahat. At ito ang tatandaan mo, pagsisisihan mong ikinasal ka sa akin. Mariing banta niya sa lalaki. Sabay tayo na sana para magtungo sa banyo. Kaya lang, ay maagap na sinaklot ni Archie ang braso niya at nakita niyang nanggigigil itong tumingin. How dare you do this to me? Makikita nating dalawa kung hanggang saan ang ikapagre-rebelde mo sa relasyong to. Wala tayong relasyon. Naintindihan mo? Isaksak mo yun dyan sa hambog mong utak. Singhal niya sabay bawi ng braso niya at mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Naiiling namang umupo sa kama si Archie. Wala siyang balak na pakawalan ng babaeng parang pusang umaatungal, pero puro kalokohan lang ang mga naiisipang gawin. Tingnan nga natin kung hanggang saan uubrang mga kalokohang pinaggagawa mo. Usal niya pa ng malakas habang nakukuyom ang mga palad. Nagulat siya ng paglabas niya, naroon pa rin si Archie sa loob ng kwarto niya. Ano pa bang ginagawa mo rito? Inis niyang singhala. Bakit? Ano ba sa akala mo? Nakahalukip-kip siyang tinapunan ng tingin ng binata. Get out of here! Lumayas ka na bago pa ako mag-iskandalo. Di mag-iskandalo ka. Akala mo ba'y natatakot ako? Wala akong pakialam. Ang alam ko lang ngayon ay asawa na kita at may dapat akong gawin sa'yo. Sigaw rin ito sa kanya. Napalunok naman siya ng ilang ulit. Tsaka niya na-realize na hindi pa pala siya nakabihes. Kaya mabilis niyang tinungo ang walk-in closet para mabilis na magbihes. Nalinti ka na talaga. Paano ko kaya siya matatakasan? Nausal niya ng mahina. Honey, bilisan mo. May gagawin pa tayo. Dito ko gustong simulan natin ang honeymoon. Tapos bukas
ay aalis tayo patungong ibang bansa. Dinig na dinig niyang sambit ng lalaki sa labas ng kinaroroonan. Buisit, talaga bang hindi ako tatantanan ng lalaking to? Ako pa bang lolokohin niya? Alam ko naman wala siyang gusto sa akin. Nabulalas niya sa kanyang sarili habang patuloy na naririnig ang boses ni Archie sa labas. Talagang ayaw niyang magpatalo. Bata pa lang kami, ganyan na siya. Naiinis niyang binuksan ang pintuan. I'm glad na pinagbuksan mo ko ng pintuan. Ano, dyan mo ba gusto? Sambit nito. Alam mo Archie, huwag kang parang asong atat na atat sa mga buto ko. Alam kong hindi akong tipo ng babaeng magugustuhan mo. Sabi pa niya. Mabuti naman alam mo, yang kapalitan mong yan, hindi ko type. Bukod sa flat-chested ka, parang gawa sa maliit na bata ang katawan mo. Hindi ko talaga gusto. Humalukip-kip pa ito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Pero kahit na papano, babae ka, kaya pwede na rin. Nang uuyang pang dugtong nito, pinanlisikan naman niya ito ng tingin. Ah, ganun ba? Okay, sige, just take a bath at ibibigay ko ang gusto mo. May paghahamon pa niyang naituran sa binatang ikinasal na sa kanya. Pumasok nga si Archie sa loob ng banyo, kaya lang bigla nitong naalala na wala nga pala siyang damit sa lugar na yon dahil sa kwarto iyon ni Anika. At huli na ang lahat, nahubad na niya ang mga damit niya sa labas ng kwarto. Anika! Wala nga palang! Sambit nito ngunit natigilan ito nang makitang dinala niya ang mga damit nito at saka siya lumabas ng kaniyang silid. Anika! Anika! Inis na inis nitong sigaw, ngunit natakasan lang niya ito. Nang matapos ng mag-shower ang binata, napilitan siyang pumunta sa walk-in closet ni Anika. Ngunit nang pihitin niya yon, nakalak pala yon. Anika! Malakas niyang naisigaw. 3 araw na ang nakalipas. Hindi niya akalaing makakatakas siya sa kamay ng kaniyang asawang hilaw. Ang sakit ng tiyan ko! Sambit ni Anika habang malakas ang boses na humahagalpak ng tawa. Akalain mong kunin ko ang mga damit niya at ilako ang buong walk-in closet ko. Tumawa pa siyang muli nang maalala ang narinig niyang malakas na pagsigaw ni Archie. Nakakunot naman ang noo ni Jinky dahil masayang-masaya siya sa kalokohang ginawa niya kay Archie. Ate, ano ka ba naman? Kawawa naman si Kuya Archie. Iniwan mo dun sa kwarto mo. Siguradong hiyang-hiya yun. Tapos ngayon, nandito ka sa boarding house ko nagtatago. Sambit nito sa kanya na tila sinesermonan siya. Ay nako Jinky ha. Akala ko ba tayong magkakampi? Hindi ikaw ang nasa kalagayan ko, maswerte ka. Sambit niya sa kapatid. Si Jinky kasi ay legally adopted lang ng mga magulang niya. Kaya ligtas ito sa kasunduang iyon ng kanilang pamilya. Oo, kaso lang, baka pati ako mapahamak niyan. Sagot ng dalaga na nag-aalala. Hayaan mo, sagot kita. Isa pa? Wala naman na tayong problema. 3 araw na. Sigurado akong nakahingi na yun ng tulong sa mga tauhan niya. Mayabang pa niyang sabi. Nang biglang bumukas ang pintuan, sabay pa silang nagkatinginan ng kapatid niya. Hindi ka ba marunong kumatok? Pasinghal niyang tanong sa lalaki nang makita niya itong nanlilisik ang mga mata. Do I need to show you respectful manners? Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo kayang gawin sa akin. Pabulyaw nitong sagot sa sinabi niya. Okay lang. Hindi ko naman ini-expect na gagawin mo yon. Well, ano nga palang kailangan mo? Mayabang pa niyang tanong. Ngunit sa halip na sagutin siya, nagulat siya nang lumapit ito at bigla na lang siyang buhatin. Ano bang ginagawa mo? Sigaw niya habang pinupukpok ang likod ng lalaki. Shut up! Kasi hindi na uubra pa sa akin ang pagiging rebelde mo. Gagawin kong lahat para lang mapatino ka. Nang gagalaiti ring sambit ni Archie. At binuhat nga siya nito na animoy sako ng bigas na nakasampay sa isang balikat nito. How dare you! Bastos! Sigaw pa niya ngunit wala naman siyang magawa habang buhat-buhat siya nito. Kahit na nung pagpupumiglas niya sa asawa ay naipasok siya nito sa loob ng van. Let's go Mang Kanor. Sabi pa nito sa driver. Walang yaka! Kakasuhan kita ng kidnapping, rape, sexual harassment. Then go. Dahil mamaya mangyayari talagang mga bagay niyan. May tinakasan kang obligasyon sa akin. Pero okay lang.
Doon na natin gawin yan sa bahay bakasyunan ko. Sa tuktok ng bundok. What? Naibulalas niya. Anong bundok? Tanong niya pa. Oo, doon kita dadalhin. Mas mabuti pang ang ikulong kita sa isang lugar na puro bundok ang makikita. Mas nababagay ka sa mga ganong lugar. Gusto mong itapon na lang kita sa bangin kapag gumawa ka ng hindi maganda ron? Pananakot pa nito sa kanya. Pwede ba? Hindi ako tanga para paniwalaan ka. But that's the truth. Ititira kita sa isang bundok. Yung tayong dalawa lang. Kaya naman wala kang magagawa kundi ang sumunod sa akin. Naiintindihan mo? Sabi pa ni Archie. Naiinis na inipit na lang niya ang mga labi niya. Hindi siya makapaniwalang maiisahan siya ng lalaki. Pero hindi siya susuko. Iyon ang nasa isip niya. Ilang sandali lang at huminto ang van. Iyon na ang pagkakataon niya para matakasan si Archie. Ngunit bigla na lang kinuha nito ang isang palapulsuhan niya. At nanlaki palalo ang mata niya nang makitang ikinabit nito ang posa sa kamay niya at kamay nito. Anong kalukuhan ba to? Nagugulat pa niyang sigaw. Yeah, that's true. Alam ko na kasi ang mga tumatakbo dyan sa isipan mo. At hindi ako papayag na matakasan mo pa akong muli. Walang iya ka? Makikita mo, pagsisisihan mong lahat ng ito, hindi kita mapapatawad. Sigaw niya habang kinakaladkad siya ni Archie pasakay ng helicopter nito. Ilang oras pa nga at lula na sila nito at nakalutang sa ere. Kaya lang, hindi alam ni Archie na may phobia siya sa heights. Wala siyang ginawa kundi ang sumuka. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Archie habang inaalalay ng likod niya sa kaduduwal. May fear of heights ako. Wala mo nagsabi sa'yo? Kapag namatay ako rito, ikaw lang ang una kong mumultuhin. Sigaw niya sa asawa. Okay. Malapit naman na tayo. Pagdating doon may nakabang ng medic para matingnan ka kagad. Nag-aalala pa rin hinihimas ni Archie ang likod niya. Pwede ba? Huwag mo na akong hawakan. Nananyansing ka lang eh. Kung hindi ko pa alam, gusto mo lang talaga akong makuha kasi manya ka. Sigaw pa niya kahit na hindi siya magkanda-ugaga sa kasusuka. Napabuga naman ng hangin si Archie. Talagang naisip mo pang mga ganyang bagay sa kabila ng pagkahilo mo? Natatawang sabi nito sa kanya. Umalis ka nga sa harapan ko. Itulak kita dyan eh. Singhal na naman niya. Hindi talaga siya patatalo rito. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Kahit na alam niyang maaari siyang mawala ng malay. Hindi pa nga nagtatagal ay ganoon na nga ang nangyari. Nang magising siya nasa isang malawak na kwarto na siya. Napatayo siya. Medyo sumakit pa nga ang ulo niya. Nang tingnan naman niya ang kanyang sarili, hindi naman siya nakahubad. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Oh, gising ka na pala. Malakas na sambit ni Archie. Mabilis naman siyang napalingon. Kunot ang noo at salubong ang mga kilay na humarap sa lalaki. Anong ginawa mo sa akin? At nasan ako? Tanong niya. Nandito na tayo sa bahay bakasyunan namin. Nandito sa itaas ng bundok. Kaya mahirapan ka kung tatakas ka pa. Sambit ni Archie. Lumakad ito papalapit sa malaking bintana at binuksan yon. Lumabas ito sa beranda. Matanong nga kita, Archie. Hindi ko lang maunawaan kung bakit mo to ginagawa. May gusto ka ba sa akin? Nagkapamewang niyang tanong sa binata. Dahil lang to sa pinagkasundo tayo. Ayokong suwayin ang mga magulang ko. Kaya ganun. Talaga? Ngayon ko lang nalaman na ganyan ka pala kaduwag. Hindi mo naman ako mahal. Paano akong naging duwag? Sige nga, kaysa naman maging childish na tulad mo. Tinalikuran na lang siya nito. Siya naman, naiwan sa balkonahe. Nalanghap niya ang sariwang hangin at tila medyo nahimasmasan ang isip niya. Ano na kayang gagawin ko sa kanya? Kailangang mapilitan siyang makipaghiwalay sa akin. Sambit pa niya habang napapaisip. Habang naroon sila sa bahay na yon, pinutol ni Archie ang lahat ng linya ng telepono at internet. Naiwan lang ang cellphone nito na siyang communication nito sa Manila. Anong klaseng lugar ba to? Wala ang lahat. Pati internet wala. Reklamo niya. Oo, para matuto ka. Alam kong gagawa ka na naman ng paraan para matakasan ako. Nangako ako sa mga magulang natin na patitunuin kita sa loob ng 30 days. Mayabang na salita ni Archie. 30 days ha?
Baka naman pa iibigin kasi ng isang bagay na mahirap gawin. Hindi na kahit kailan mangyayari. Sambit pa niya. Huwag mo kong subukan, Anika. Baka mamaya kapag minahal mo ko, magulat ka na hindi mo na kayang mabuhay nang wala ako. Sambit nito sa dalaga. Natahimik naman si Anika at napapangusong nag-walk out sa harapan ng binata. Kahit nakasal na sila, ay wala pa rin nangyayari sa kanila. Kaya naman malakas ang loob niyang takasan ito. Alam niya sa kanyang sarili na kapag nakuha nito ang sarili niya, siya naman ang maaaring maghabol sa binata. Isang bagay ang gusto niyang gawin, ang tumakas, kaya lang hindi niya magagawa. Kaya nakaisip na lang siya ng paraan, ang asarin at buwisitin si Archie, para ito na mismo ang umayaw sa kanya. Sinimulan nga niya sa mga kilos at masamang asal, ang pang-aasar niya. Dalaw lang sila sa bahay, kaya dapat siyang kikilos bilang babae pero hindi niya ginagawa. Sa halip ay nagkalat siya sa buong bahay nila, mula itaas hanggang sa sala. Kinalatan niya ito ng putik mula sa garden. Nanlalaki ang mga mata ni Archie nang makita ang mga putik. Ano to? Anika! Malakas nitong sigaw ngunit nagtago siya. Walang nagawa si Archie kundi ang tumawag ng maglilinis sa buong bahay nila. Hello, Mang Dado. Tagalinis nga po at kung maaari magsama pa kayo ng dalawa. Tapos stayin dito kasi may alaga akong aso na makulit at ang alam lang ay magkalat. Sabi niya sa kausap buhat sa kabilang linya. Lihim namang natuwa si Anika. Okay, sa wakas, hindi lang kami ang naririto sa bahay. Buti naman. Sabi niya sa kaniyang sarili. Ngunit sa kalalakad niya, kamunti ka naman siyang madulas dahil na rin sa kalat na siya rin ang lumikha. Napapikit siya sa pag-aakalang babagsak siya sa sahig. Ngunit dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata at naramdaman niyang may mga kamay ang sumapo sa kanya. Ano, hindi ka pa didilat? Malamig at may galit sa tinig na sambit nito sa kanya. Sorry, nasabi niya. Pwede ba, Anika? Don't be rude. Alam kong hindi ka ganyang klase ng babae. Bakit pinapababa mo ang tingin ko sa'yo? Kunti na lang at mahalikan na kita para magtanda ka. Hindi sa ganitong paraan kita hihiwalayan. Seryoso nitong salita. Naiinis kasi ako sa mga magulang natin. Bakit tayo pinagkasundo? Napapa-cross arms na sabi niya. Matapos siya nitong itayo ng maayos. Sa tingin mo, ako natutuwa? Marami akong babae. Kahit na sino sa kanila pwede kong pakasalan. Kaya lang sumusunod ako sa mga magulang ko. Hindi ba pwedeng ganun ka rin? Archie, masunurin naman ako sa lahat ng bagay. Alam mo yan ang mga magulang ko. Kaya lang hindi sana pati sa buhay ko. Sa lalaking mamahalin ko. Naiiyak na niyang nasabi. Bakit? May lalaki na ba sa puso mo? May minamahal ka na ba? Seryosong tanong ng binata. Kasi kung meron, sabihin mo lang. Sambit pa nito. Bakit kung meron na nga? Anong gagawin mo? Palalayain mo na ba ako para makasama ang lalaking yon? Matigas ang tono na tanong niya sa binata. Umuo ka lang. Sigaw ng isipan niya. Hindi. Ipapapatay ko siya. Banta nito sa asawa. Para lang takutin ng dalaga. Alam naman itong wala itong ibang lalaking napupusuan. Bumilib din nga ito sa kanya dahil sa pagiging pihika nito. O baka dahil ang gusto niyang lalaki ay yung kayang-kaya niyang bulihin. Napaismid naman siya sa sinabing iyon ni Archie. At kung sa bagay wala pa nga. Kaya nga hindi siya makasagot dahil alam niya sa kanyang sarili na wala pa. Hindi pa niya naranasang magmahal. At isa siguro sa ikinatatakot niya ay ang ma-in love. Nagulat siya nang buhatin siya ni Archie at marahang dalhin sa kaniyang silid. Siya naman ay parang tutang umamo habang karga siya nito. Nakatingin lang siya sa mukha ni Archie. Inihiga siya nito sa kaniyang kama. Nakatitig at hindi inaalis ang paningin sa kanya. Hindi naman niya malaman ang dahilan kung bakit para bang nagkakarambola ang mga kulisap sa tiyan niya. Hindi niya maunawaan ang naiibang kabog ng puso niya.
Ah, ah, anong? Natitigilan niyang tanong, habang bumababa naman ang tingin ni Archie sa kaniyang mga labi. Bigla na lang itong ngumiti nang makitang napapikit siya ng mariin. Kitam, mahuhulog ka rin sa bitag ko, kaya kung ako sa'yo, magpakabait ka na. Sabi ni Archie, sabay pinisil ang dalawang pisngi niya. Natatawang tumayo at lumabas ng kaniyang silid. Naiwan naman siyang napatakip na lang ng kumot sa kaniyang muka dahil sa kahihiyan. Ano ba yan, Anika? Ang bilis mo palang bumigay. Pagalit niyang sambit sa sarili. Isang umaga, nakaisip na naman siya ng isang bagay na ipang-aasar niya sa binata. Iyon na yung bagay na alam niyang maiinis ito. Alam niyang ayaw na ayaw ng binatang si Archie noon ang mag-swimming sa umaga. Lamigin kasi si Archie. Kaya naman, nag-swimming siya. Sinuot niya pa ang isa sa mga pinaka-sexing swimsuit na nakita niya. Hey, Archie, let's swim! Come on! Tawag pa niya sa binata habang kinakaway ang dalawang kamay kahit na alam niyang tatanggi ito. Ayoko nga, baka may magawa pa ako sa'yo dyan sa tubig. Sagot nito. Ano? Ano naman kaya yun? Baka mag-init ka kasi ang sexy ko at ang ganda ng katawan ko? Nakataas ang kilay niyang tanong. Hindi, baka lunurin pa kita kapag hindi ako nakapagpigil. Biro nito sa kanya. Pero ang dating nun para sa kanya ay pagsisinungaling dahil ayaw talaga nito sa tubig. Os, ang sabihin mo, duwag ka kasi sa malamig na tubig. Alam ko namang sipunin ka eh. Mahina ka sa malamig na tubig. Hindi ka pa rin nagbabago. Ampaw ka pa rin gaya ng dati. Nilakasan pa niya ang tawa niya. Ngunit ang gulat niya nang biglang tumalon sa tubig si Archie at bigla siyang daluhungin at halikan. Nanlalaki ang mga mata niya habang napapakampay ang mga kamay sa tubig. Lalo pa siyang inilubog ni Archie sa ilalim ng tubig. Kaya naman, napakapit na siya sa mga braso nito. Archie, ano ba? Malulunod ako! Sinasabi ng isip niya ngunit hindi na mailabas ng tinig niya dahil nga sinakop na ng mga labi ni Archie ang buong bibig niya. Hindi niya na namalayang napapaganti na siya ng halik sa binata. Wala siyang choice kung hindi, malulunod siya sa tubig. Tumagal yata ng ilang minuto bago sila nakaahon at habol na habulang niya ang kaniyang hininga. Napalapit si Archie sa gilid ng pool at napakapit sa bakal. Natatawang pinagmasdan muna siya. Ano, mga asar ka pa? Gusto mo yata talagang makatanggap ng parusang nararapat sa'yo. Never ever say na duwag ako at huwag mong ipapaalala ang kabataan ko. Kasi alam mo kung bakit? Naging madilim ang buhay ko nung bata ako ng dahil sa'yo. Sambit ni Archie habang dinuduro pa siya nito. Look at yourself. You're so miserable. Galit na umahon si Archie sa pool at lumakad ng palayo sa kanya. Natulala naman siya sa mga narinig niyang sinabi nito. Bumilog ang mga labi niya at napabuga siya ng hangin. What? Ako raw ang nagpadilim ng kabataan niya? Nabulalas niya habang umaahon sa pool. Ngunit hindi niya akalaing pabalik na naman ang lalaki. Galit at nanlilisik na naman ang mga mata nito nang makita niya. Sa takot niya rito, napaatras na naman siya at hindi niya akalaing mauhulog siyang muli sa pool. Sa puntong yon, hindi siya agad nakakuha ng balanse. Kaya naman tila nalunod siya. Wala siyang nagawa kundi ang magkakawag. Nanlaki naman ang mga mata ni Archie, ngunit naisip nitong baka nanloloko na naman siya. Okay na, done already Miss Genius sa kalokohan. Tangka itong tatalikod nang makitang tuloy na siyang lumubog. Nanlaki naman ang mga mata nito, kaya mabilis na napatalon sa pool. Ilang minuto pa at nakahiga na siya sa sahig ng gilid ng pool. Anika! Anika! Malakas na tawag ni Archie. Anika, gumising ka! Hindi ka pwedeng mamatay! Gising! Nag-aalala nitong sigaw habang pinapump nito ang ibabaw ng dibdib niya. Hindi na nga nagtagal at nailabas naman niya ang tubig na nainom niya at nauubong napabangon siya.
Ikaw kasi, tinakot mo ako kaya nahulog ako sa pool. Kasalanan mo! Sigaw niya na sinamahan pa ng pagpalo ang braso ng binata habang nauubo. Agad naman siyang niyakap ng binata. Oh my God, hindi ko kaya. Hindi ko kaya kung mawawala ka sa akin, Anika. Pag-amin nito at isang salita na nagpagulantang yata ng buong universe. Ano? Teka ha, nakakagulat yan. Nayanig ang buong universe ko sa mga sinasabi mo. Natapik pa niya ang likod nito dahil sa tindi ng pagkakayakap ng binata sa kanya. Kanina lang sinabi mo na ako ang dahilan ng madilim na mundo mo nung bata ka pa. Tapos ngayon, iba na naman ang statement mo. Ang bilis talaga ng transitioning ng utak mong lalaki ka. Nasabi niyang muli. Yes, totoo, Anika. I love you. Mahal kita. Sabi ni Archie sa kanya. Binuhat siya nito at dinala sa silid niya. Oh, anong gagawin mo sa akin? Nagugulat niyang tanong. Ngunit, idiniretso siya ni Archie sa loob ng banyo niya sa may bathtub siya nito inilapag. Tapusin mo ng pagligo mo, pwede ba? Tanong nito, at napatango na lang siya bilang tugon sa asawa niyang bigla na lang nag-confess. Nalilito pa rin siya habang naliligo sa loob ng banyo. Hindi niya maunawaan ng lalaking si Archie. Hindi tuloy niya alam kung gumaganti lang ba ito sa mga pang-aasar niya o walang maisip na ipang-aasar sa kanya. Kalokohan niya? Akala niya maniniwala ako. Alam ko namang pinapasakay niya lang ako. Pero bakit ganun? Masarap yung halik niya ha? Nasabi niya habang napapasalat sa sariling mga labi. Matapos ang kalahating oras, natapos na siya at lumabas ng banyo. Oh, andito ka pa? Kunot na naman ang noo niya nang makita ang lalaking naka-bathrobe lang at nagpupunas pa ng towel sa ulo. Palihim niyang napagmasdan kanina ang katawan ni Archie. Aminado naman siyang ang dating patpating lalaki, nag-iba na talaga ang pangangatawan. Bakit? Nakakatakam ba ang katawan ko? Nakangising tanong nito nang mapansing nakatitig lang siya. Hindi kaya? Para sa akin ikaw pa rin yung totoy na binubuli ko nun. Bulalas niya. Ganon. Gusto mo talaga ng parusa ngayong gabi, ha? Sambit nito na sinabayan ng paglapit. Hindi niya malaman kung bakit sa tuwing lalapit ito ay bigla na lang siyang ninenerbiyos. Anika, ilang galong kape bang nainom mo? At ganito na lang kalakas ang tibok ng puso mo? Mariin niyang tanong sa sarili. Oh, ano na? Hindi ka na nakasagot. Hoy, Mr. Archie Chua, wag ka nga ako. Alam ko na nga ang karakas mo. Alam kong hindi ako ang type mo. Sabi pa niya na umiwas na lang sa binata. Ngunit mabilis ang paghablot nito sa kanya at talagang ikinagulat niya yon. Sa oras na to, magiging akin ka. That's an order. Sambit nito na binuhat na siyang papunta sa kama. Sandali! Sambit pa niya ngunit muli lang itong ikinulong ang mga labi niya sa mga labi nito. Alam naman ni Archie na hindi na siya makakatanggi pa. Alam ng binatang mabilis na pagkarambola ng mga kulisap sa tiyan niya. At ang tila mabilis pa sa kabayong pagtakbo ng puso niya. Makalipas ang 1 linggo, agad na rin silang nagbalik sa Manila. Ang ipinagtataka niya kung bakit tila may nag-iba sa binata pagkatapos ng may mangyari sa kanila. Bakit ganun? Bakit parang ako yung nakakaramdam ng awkward? Napapaisip niyang sabi sa kaniyang sarili. Nakita niyang hindi na gaanong tumitingin sa kanya si Archie nang nakakunotang noo. Samantalang dati ay parating sa lubong ang mga kilay nito sa tuwing titingnan siya. Hindi niya mawari sa kanyang sarili pero parang nakakaramdam siya na parabang hinahanap niya ang mga ganoong pagtrato sa kanya ng asawa. Hoy mister, magkaliwanagan nga tayo? Nakapamewang niyang sambit ng nasa sariling silid na sila. Ano yun? Ganti nitong tanong sa kanya. Bakit parang ako yung may malaking kasalanan sa'yo? Ano to, blackmail? Anong blackmail ang pinagsasabi mo?
Umandar na naman ang pagiging isip bata mo. Pagod ako at gusto kong magpahinga. Sabi nito. Ah, oo nga pala. Ganyan kayong mga lalaki. Lalo na kapag nakukuha niyo ang mga gusto niyo. Sinasabi ko na nga ba, pare-parehas lang kayo. Ngunit nagulat siya nang yakapin siya ni Archie at pabulong itong nagsalita. What do you want? Do you want more? Gusto mong gawin uli natin dito? Para matahimik ka na? Bulong nito na tila nagpapanginig ng buo niyang kalamnan. Naitulak niya ito kaya natumba sa kama. How dare you? Anong akala mo sa akin? Nasasabik sa mga yakap mo at halik? Ito ang tatandaan mo. Umayos ka kasi anytime pwede pa rin kitang takasan. Bulyaw niya sa lalaki at ayaw niyang amining gusto na rin niya ito. Yun lang naman ang gusto kong marinig sa'yo. Yung aminin mong mahal mo na rin ako. Hindi yung itinatago mo pang damdamin mo. Sagot ni Archie na may pagkapilyong ngumiti sa kanya. Aasa ka na lang. Kasi kahit kailan, hindi ko aaminin ang mga gusto mong marinig sa akin. Over my dead body. Malakas ang loob na sabi niya sa asawa. Sabay talikod at lumabas ng silid nila. Tingnan natin, Anika. But this time, alam kong nakuha na kita. Hindi lang katawan mo, kundi pati ang puso mo. Mataimtim na nasabi ni Archie sa isipan habang nakatitig sa kisame ng kanilang silid. Halos 2 linggo na ang nakalipas. Hindi niya alam pero madalang pa sa patak ng ulan kung magkita sila ni Archie. Siya, nasa mansyon lang. Ilang araw pa at malapit na siyang mabagot. Hindi naman siya sanay ng nasa bahay lang. Nagulat na lang siya ng isang araw ng linggo. Nagtataka siya kasi abala ang lahat sa mansyon. Maging si Archie ay maagang nagising ng araw na yon. Payat, hindi ka ba magja-jogging? Tanong ni Archie. Ano pang ipagja-jogging ko? Payat na nga ang tawag mo sa akin, Totoy. Anong Totoy? Huwag mo nga akong tinutotoy-totoy. Itong Totoy na sinasabi mo, napaligaya ka sa kama. Nakapamewang nasabi nito nang may pang-aasar. Sa inis niya, binalibag niya ito ng unan. Yabang mo, para sa akin Totoy ka pa rin. Mas matanda ako sa'yo ng 2 years, no? Kaya ang kita binubuli dati. Sabi pa niya. Pero di hamak na mas matured ako sa'yong mag-isip. Sambit pa nito na tinuro ang isang sentido. Pwe, matulog ka na nga uli. Bumangon ka na, tamad na babae. Singhal pa nitong muli. Doon na siya nainis at sinipa ang lalaki sa likod ng tuhod nito. Kaya't mabilis na napatiklop yon. Malakas siyang natawa. Hanggang ngayon lampa ka pa rin. Sambit niya. Sa inis nito ay dinaluhong siya sa kama at napaimbabaw nito ang katawan niya. Ano, ito bang lampa? Pinagbibigyan lang kita kasi... Natitigilan itong salita. Kasi ano? Nakataas ang kilay na ganting tanong niya nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Naririnig nila ang boses ni Jinky. Nakaisip naman siyang sumagot. Sige, pasok! Kahit nga nakibabaw sa kanya si Archie. Loko ka! Mabilis itong gumulong at nahulog sa kama. Napapakurap mata naman si Jinky kasi naabutan niya yung eksenang yon. Nako, may ginagawa ba kayo? Sorry ha, alis na lang ako. Nahihiya nitong sabi. Hindi, tapos na. Sa totoo lang, yung isa rito nahihiya sa mga pinagagawa niya. Ganyan talaga kapag naduduwag. Sagot niya sa kapatid. Pinandisika na lang ni Archie ng tingin ng asawa. Sabay lumabas ng kanilang silid. Naiwan naman siyang humahagalpak ng tawa. Si ate talaga, ang dami mong kalokohan. Sambit ni Jinky. Okay lang yun, kasi maloko rin siya. Ang dami niyang pang-aasar sa akin. Sagot niya. Uy, parang magkasundo na kayo ha. Nakakatuwa naman. Nasabi ni Jinky. Hindi he's my mortal enemy pa rin at iiwan ko pa rin siya. Sabi pa niya. Os, magagawa mo pa kaya yan? Ang mabuti pa ate, magkwento ka pa. Anong nangyari? Tanong ni Jinky na hinaluan ng pang-aasar.
Ano bang sasabihin ko sa'yo? Wala nang ibang naganap? Pasinghal niyang sagot na pinapamulahan ng muka. Os, baka naman sinuko mo na ang bataan. Tanong pa nito na ngumisi ng makahulugan. Hoy, Jinky ang bibig mo ha? Nakakasuya ka? Sambit niya. Maya-maya ay may narinig silang katok. Kasunod nun ay bumukas ang pintuan. Let's eat for breakfast. Seryoso nitong sabi at pagkatapos ay muling isinara ang pintuan. Nagsisikuhan naman silang lumabas ng kaniyang silid. Nang makababa na sila, nagulat silang napakaraming tao sa buong buluwagan ng mansyon. Anong meron? Natanong niya. May party yata mamaya. Hindi ba nasabi sa'yo na isa sa mga anak ng investors ng company ng mga tsuwa ang bisitang darating? Sambit ni Jinky. Ha? Sino yun? Hindi ko kilala. Sagot niya. May bulong-bulungan pa na dati raw nobyo ni Kuya Archie ang babaeng yun. Nako ha, may kagaw ko pala kay Kuya Archie. Mabuti na lang kasal na kayo. Napangiti pang sabi ni Jinky at nauna na sa kanya. Ilang oras pa nga'y nagdatingan na ang maraming bisita. Seryoso lang ang mukha ni Archie sa tuwing titingnan niya ito. At yon ang isang ikinapanibago niya. Ang gusto niya kasi ay ang asarin ito pero hindi niya magawa. Para bang nagkaroon ng malaking gap sa kanila. Ano kayang problema nito? Ang bilis talaga niyang magpalit ng ugali. Siguro bipolar ang lalaking to. Napapairap pa na nasabi niya sa isip. Maya-maya, isang maingay na babayang pumasok sa loob ng dining area ng mansyon. Archie! Patilin nitong tawag sa pangalan ng asawa niya. Napakunotno pa siyang lalo nang makitang pagtakbo nito, papalapit sa asawa niya at yumakap kay Archie. Oh, Geneva, kamusta ka? Okay lang. I really miss you. Alam mo bang naiinis ako sa'yo kasi nagpakasal ka na raw? Yes, totoo yan. She's my wife. Naituro pa ni Archie ang gawing kinauupuan niya. Siya naman ay nakasimangot na umiba ng tingin. Mukhang selosa ang asawa mo, Archie. Alam mo, nakikita kong hindi magiging masayang pagsasama niyo. Ang isang tulad mong serious type ay nababagay sa tulad kong clingy. Tahas ang sabi nito sa harapan ng lahat. Natitigilan at gustong manapak ang pakiramdam niya. Feeling tong babaeng to ha? Usal niya sa isipan lang. Lihim namang natutuwa si Archie sa pinapakita niyang reaksyon. Kaya naisipan nitong sakyan ng drama ng kaniyang kaibigan. I think kasi sobrang magkaiba kami ng taste. Hindi kagaya natin. Palagi tayong nagkakasundo. Sagot ni Archie na mas lalo naman niyang ikinainis. Excuse me, I need to go to the comfort room. Nasambit niya, sabay tumayo at naglakad palayo sa dining area. Ngunit sa kaniyang pandinig ay inaabangan niya ang magiging reaksyon ng kaniyang asawa. Yun nga lang ay wala na siyang narinig sa mga usapan ng mga ito. Nakita niyang nag-uusap ang dalawa sa beranda. May hawak pang dalawa na mga wine glass at masayang nagkwekwentuhan. Oh, kayo pala. Bakit ang saya yata ng kwentuhan niyo riyan habang ang iba'y abala ron? Nakataas ang kilay na tanong niya sa dalawa nang makalapit na siya. Ha? Siyempre naman. Sa tagal naming hindi nagkita marami kaming dapat pag-usapan nitong si Archie. Sagot ng babae. And so what? Hindi ako interesado sa mga paliwanag mo. Ang dati ay dati at ngayon ay ngayon. Ako ng asawa niya. Kaya kung ano man ang nakaraan nyo, ex ka na lang at ako ang asawa. Naka-cross arms pa niyang saad sa dalaga. Sa hindi malamang dahilan ay napatulala na lang ang dalawa sa kanya. At yun ang oras para naman umalis siya. Masaya siyang nasabi niya yon. At least, alam ng babayang dapat niyang lugaran sa pagitan nila ng asawa niya. Anong nangyari sa asawa mo? Nakataas ang isang kilay ni Geneva habang sinusundan siya ng tingin. Hayaan mo siya. Mukhang ibang nakarating sa kanya. Kaya siya ganyan makaasta sa'yo. Sakyan mo na lang ang trip ng kung sinong nagsabi sa kanya na mag-ex tayo.
Nakangising na sabi ni Archie. Nasa isang banda ay natutuwa at kinikilig. First time niyang nakita na ganoon pala magselos si Anika. Noon pa man ay may lihim na siyang pagtingin sa babaeng si Anika na may 2 taong tanda sa kanya. At noon ay palaging nambubuli sa kanya. Kaya nga nang malaman niya na ipapakasal sila, pumayag siya. Hindi lang dahil sa pagsunod sa mga magulang, kundi dahil may pagtingin talaga siya sa babaeng rebelde ang tawag niya. Kinabukasan, papasok siya sa opisina. Nagulat siya dahil nakabihis na rin si Anika. Naiisip tuloy niya na baka may gagawin na naman itong pang-iinis sa kanya. "Saan ka pupunta?" Naitanong niya. "Sasama sa'yo. Bakit? Hindi ba pwedeng mag-work na rin ako sa kumpanya?" Nakapamewang na tanong ni Anika. Kumunot ang noo niyang napatingin sa dalaga at napapatabing niyang ulo na sinundan niya ito ng tingin. Nauna pa itong sumakay sa kotse niya. "Are you sure na sasama ka?" Tanong pa rin niya nang makaupo na sa harap ng manibela. "Bakit? Ayaw mo ba? Meron ka bang ibang katagpuron at ayaw mong naroon ng asawa mo?" Mariin itong wika sa kanya. "Oh, kaya ka ba sasama dahil may pinagseselosan ka?" Nakataas ang kilay niya sa asawa. Selos mo mukha mo. Ayoko lang na natatrader ako. Kung ayaw mo at gusto mo. Aba, hindi naman pwedeng kinuha mo ang lahat sa akin tapos ganun lang yun. Napasimangot nitong sabi sa kanya. Gusto niyang tumawa pero pinigil niya. Mas pinaseryoso lang niya ang mukha niya. Ngunit ang totoo, kinikilig siya sa mga oras na yon. "Ay naku, Anika. Basta siguraduhin mo lang na wala kang gagawing anomalya o problema sa opisina. Naroon din si Geneva. Pwede bang wag mong angilan yung tao na para kang asong nauulol?" May pagkasarkastiko nitong sabi. Irap na lang ang isinagot ng asawa sa kanya at ibinaling na nito ang tingin sa labas ng bintana. Naroon na sila sa building ng opisina. Saktong papasok na sila sa loob ng building. Nakasabay naman nila si Geneva. "Oh, Archie, kamusta ka? You know I really miss you," sabi pa nito. Habang siya naman ay matalimang tingin na ipinukol sa dalaga. Nakita pa niyang umangkla ang isang kamay nito sa braso ni Archie. Naiinis na naglakad siya ng mabilis at pumagit na sa dalawa. Naalis naman ang pagkakaangkla ng mga kamay ng dalaga sa kaniyang asawa. "Oh, andito ka rin pala. Pasensya ka na. Kung alam ko lang hindi ko na sana sinalubong ang asawa mo," sambit ni Geneva. "Ah, talaga? Ang laki-laki ko hindi mo ko nakita. Natural, nandito ako. Matalik na magkaibigan ng mga pamilya namin. Kaya anytime pwede akong magpunta rito. At isa pa pala, dito na ako magtatrabaho mula ngayon." Taas ang isang kilay na tugon niya. "Pambihira. Isa lang ang sinabi ko. 100 ang sayo. Ganyan ka pala kadaldal." Napapatagilid ang ulo nito na tinapunan pa siya ng tingin. Napahalukip-kip muna siya bago sumagot. "Hindi Ngayon lang ako dumaldal ng ganito. Pakiramdam ko kasi marami akong dapat na ipaalam sa'yo. To make my husband covering from you." "Well, I have nothing to say. Bye." Sabay alis na nito sa harap niya na unang naglakad papasok sa elevator. Akala niya maiisan niya ako. Nakanguso pa niyang sambit. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang wala na sa tabi niya si Archie. Nasaan na siya? Nalilito siyang nagpapalingalinga. Nakita naman siya ni Alan. "Oh, Anika!" Tinawag siya nito. Isa sa mga kababata nila na doon din pala nagtatrabaho. "Oh, kamusta ka?" Natanong niya habang papalapit sa elevator. "Eto, okay lang. Sorry hindi ako nakarating sa kasal niyo ni Archie." Sambit nito. "Okay lang. Buti nga hindi mo na tunghayan ang nakakainis kong ginawa. Nakakahiya." Sabi pa niya. Yun ba? Uploaded nga at viral pa." Sagot nito. Napahawak naman siya sa kaniyang ulo. Ano yan? Sinong loko-lokong nag-upload niyan?" Naiinis na nasabi niya
at nagmamadaling pumunta sa opisina ni Archie para awayin ang asawa. Nang naroon na siya, tuloy-tuloy lang siya sa conference room kung nasaan naroon pa naman ang lahat ng board members. Mabilis niyang binuksan ang pintuan at walang pasintabing nagsisigaw. Lumapit kay Archie na noon ay nasa sentro ng lamesa. Bilang ito na pala ang CEO ng kumpanya. Hoy Archie, ang lakas talaga ng loob mong asarin ako. Bakit mo in-upload ang video ng kasal natin? Ang kapal talaga ng mukha mo, nakakainis ka! Sigaw pa niya habang pinaghahampas ang CEO. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Huli na bago niya na-realize na naroon siya sa kasalukuyang conference room nang nagsisimulang meeting. Naroon pa naman ang papa niya at lalaking biyanan. Napatayo ang papa niya at mabilis na sinaklot ang braso niya dahil sa hiyang-hiya ito. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ganyan? Pahila siya nitong inilabas sa conference room. Pahiyang-pahiya siya ng mga oras na yon dahil naroon ang lahat ng mga empleyado at nakitang mga kaganapang yon. Wala ka nang ginawa kundi ang magbigay ng kahiyan sa amin. At sa napangasawa mo. Hanggang kailan ka magiging ganyan kapasaway? Nakakahiya ka. Tinalikuran siya ng ama. Siya naman ay mabilis na tumayo at nagtatakbo. Papa, nasa na po si Anika? May pag-aalalang tanong ni Archie. Ewan ko. Naiiling na nasabi ng ama nito. Archie, pagpasensya na mo na talaga ang anak ko. She's a brat girl. Nasambit nito. Not only a brat girl, Papa, but a troublemaker and a rebellious wife. Pero, siya lang po ang nagpapasaya sa akin. Mahinang naidugtong ni Archie. Napalingon naman ang papa ni Anika at napangiti sa narinig nito. Sige, sundan mo muna siya. Baka mamaya mawala pang makulit mong tuta. Sambit pa ni Mr. Ching. Hanap naman siya ng hanap sa lahat ng room na maaaring pagtaguan ng dalaga. Alam niyang naroon lang ito. Hindi pa naman niya alam kung may dalang cellphone ng asawa niya. Sir, hinahanap mo ba siya? Natanong ng isang empleyada. Yes, did you see her? Tanong niya. Nasa pantry, sir. Sambit ng babae. Agad naman siya nagtungo sa pinakamalapit na pantry ng floor na kinaroroonan niya. Nakita niyang nakaupo ito roon at umiiyak habang kumakain. Ang sama niya. Ang sama-sama niya. Pagkatapos niya akong kunin, papahiin lang pala niya ako. In-upload na niya ang video ng kasal namin. Ang pangit ko pa naman sa costume na yun. Buwisit siya. Kukulamin ko talaga siya. Mangkukulang palang gusto mo, ha? Sambit niya habang panay naman ang subo sa pagkaing nasa harapan nito. Napahawak naman siya sa baba niya habang natatawa. Marahan siyang pumasok sa loob ng pantry. Hindi akong nag-upload nun. Mahinang salita niya. Napatigil ito sa ginagawang pagsubo ng pagkain. Sino pa ba ang gagawa nun? Ikaw lang naman. Sambit niya. Hindi talaga ako. Promise. Naitaas pa nito ang isang kamay. Talaga? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Alam ko na. Yung ex-girlfriend mo, no? Makikita niya lang sa akin. Gaganti ako. Sabi pa niyang muli at napatayo na. Hoy, umupo ka nga. Wala siyang alam dyan. Kauwi niya lang galing China. Ano ka ba? Tsaka hindi ko siya ex-girlfriend. Akala ko ba hindi mo ako gusto? Bakit parang nagsiselos ka? Napa-cross arms na lang siya at napasandal sa inuupuan. Ibabalik ko sa iyo yung tanong mo. Kaya mo bang hiwalay na lang ako? Para wala nang nangungulit sa'yo. Nasabi niya. So, it's a part of your strategy. Kunwari nagsiselos ka ganun, para lang makipaghiwalay ako sa'yo? Napahawak sa bewang si Archie at tumayong muli sa harapan niya. Sabihin na nating oo, kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Go! Process our separation paper at kung ano pa man tawag nila dyan. Napahalukip-kip niyang sabi. You don't deserve freedom. Once na naging akin ka na. Naintindihan mo? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. At walang kahit anong bagay ang makakapagpahiwalay sa atin, liban sa kamatayan. Seryosong saad ni Archie. Oh, talaga? Eh di ikaw na. Bakit mo ako ginaganito?
Alam ko na. So hindi pala totoo ang lahat. Nung may nangyari sa atin, pakulo mo lang lahat para magantihan ako, ganun ba? Anika, ang childish mo kasi. Puro na lang laro ang nasa isipan mo. Magseryoso ka kasi, kahit na minsan. Akala mo tuloy lahat ginagantihan ka. Ano bang nagawa ko para ayawan mo ko? Pangit ka kasi, hindi ka gwapo. Ang sama ng ugali mo, hindi ka mabait at higit sa lahat, patpatin ka. Naiinis na sambit ni Anika, sabay tayo at nilayasan siya. Napakurap-kurap naman ang mga mata ni Archie at nakita niyang may mga empleyado sa paligid. Is that true? Pangit ako? Hindi ako gwapo? Patpatin ako at hindi ako mabait? Naiiling na tanong niya sa mga taong naroon. Hindi totoo yun, sir. Lahat ng sinabi niya kabaliktaran mo, sir. Baka yung sinabi niyang hindi kanya gusto kabaliktaran din. Nasabi ng isa sa mga taong naroon. Okay, thanks. Nalilitong tumalikod si Archie sa mga ito at dismayado. Ang akala niya, nakuha na niya ang loob ng asawa at mahal na rin siya nito. Parte pa rin pala ng pang-aasar ang mga ginagawa nito para asarin siya at makipaghiwalay na siya. Nang makabalik sa opisina ay pabagsak siyang naupo tapos may tinawagan sa cellphone. Sino kayang malokong nag-upload ng videos namin sa kasal? Ang alam ko, pinabura ko lahat yun sa videographer namin nung kasal. Napapaisip na tanong ni Archie sa kaniyang isipan. Kaya may tinawagan siya upang hanapin ang nag-upload ng video at ipabura na rin ang lahat ng yon. Ilang araw silang hindi nagkibuan ni Archie nang dahil sa pinagmula ng problema, ang uploaded na video. Napansin niyang umiiwas rin ng asawa sa kanya at kay Geneva sumabay papasok sa elevator. Siya naman, naiwang nakatayo sa harap ng table ng receptionist. Naiwang nakukuyom ang sariling mga kamay. Antipati ko talaga. Sa halip na humingi ng sorry, ng babae pa. Inis niyang nasabi sa sarili. Nang hapong pauwi na siya, nakita na naman siya ni Alan. Oh, hi, ano? Nakastigo mo na ba si Archie kahapon? Balitang-balita ang mga eksena mo ah. Wala talagang magagawa ang asawa mo. Mabuti pa, ipursige mo nang iwan siya. Nakangisipan itong sulsol sa kanya. Medyo naasiwa naman siya sa mga sinabi nito. Oo, pero hindi raw siyang may gawa nun. Sagot niya. Hayaan mo na yon. Tingnan mo, wala na. Hindi na ma-search ang video. Ipinasili pa nito ang cellphone nito sa kanya. Oo nga no. Sinong nagpabura? Ikaw ba? Yes, tama ka. Ayoko kasing napapahiya ang mga kaibigan ko. Kung akala ni Archie maluloko ka niya, pues, tutulungan kitang magawa ang gusto mong pagpapahirap sa kanya. Total, nariyan na si Geneva sa tabi niya. The right one for him. I think yun ang naiisip nun ngayon. Sulsul pa nitong muli sa kanya. Nakita naman ni Geneva na kausap siya ni Alan. Kaya naman may tinawagan ito. Lokong Alan yun ah. Anong gusto niyang palabasin sa asawa ko? Galit na nausal ni Archie at nagmamadaling kinuha ang coat niya sabay labas ng opisina. Kalahating minuto pa lang ay naroon na siya sa may lobby ng building. Ngunit nakalis na ang dalawa. Naloko na. Wala na sila. Sabi niya sa kanyang sarili. May tinawagan na naman siya sa kanyang cellphone. Nagmamadaling sumakay sa sariling kotse. Samantalang hindi akalain ni Anika na may gagawing masama sa kanya si Alan. Alan, saan tayo pupunta? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan. Ipapasyal na muna kita sa Tagaytay para mawala ang pagka-bored mo. Sabi nito na napapangisi. Ano? Bakit naman biglaan? Nagulat siya. Ang akala niya ay hahatid lang siya nitong pauwi sa mansyon. Ha? Bakit ayaw mo ba? Ang akala ko ba gusto mong makalayo kay Archie? Galit ka sa kanya dahil sa mga ginagawa niyang pag-upload ng videos mo at kung ano-ano pa. Sambit nito. Nakaramdam naman siya ng kaba at paghihinala sa lalaking kasama niya ngayon sa iisang sasakyan. Ano? Kung meron man kaming pinag-aawayan, sa amin na lang yon. Pero hindi naman ibig sabihin ay dadalhin mo na agad ako sa isang lugar nang walang pahintulot ko. Nakasimangot niyang usal. Stop this car! Sigaw niya. What? Malayo na tayo no? At ayokong ihinto to.
Sabi ni Alan. Ano? Nababaliw ka na ba? Kidnapping ang ginagawa mo. Isasama mo ako ng sapilitan. Yes, kagaya ng ginagawa niyang pagpapakasal sa'yo ng sapilitan. Hindi siya bagay sa'yo, Anika. Ako! Nanlalaki pa ang mga mata nitong sigaw. Ako lang nababagay sa'yo. Sambit pa nitong muli. Naalala niyang nanliligaw nga pala ito sa kanya since high school pa. Pero alam niyang tinapat na lang niya itong magkaibigan lang sila. Nababaliw ka na ba, Alan? Hindi ba tinapat na kita noon pa? Na magkaibigan lang tayo at yun lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Sabi pa niya. Please stop the car. Sigaw na naman niya. Hoy, hindi uubra sa akin ang pagiging rebelde mo ha. Kung nagagawa mo yan kay Archie, sa akin hindi mo pwedeng gawin yan. Ako ang magpapasunod sa'yo. How dare you? Wala kang karapatan sa akin. Pinagahampas niya ito. Stop this car! Stop! Sambit pa niya habang patuloy na sinusuntok ang binata. Tumigil ka! Nasampal siya ng binata at itinulak. Kaya naman nagulat siya at natigilan. Ayokong sumama sa'yo. Ibaba mo na ako. Alam ko na ngayon, ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang may pakananon. Sabi niya pa sa lalaki. Inagaw niya ang manibela kay Alan at nagkagulo nga sila sa harap ng manibela. Pinipilit nitong itulak siya ngunit malakas rin siya sa pagpigil sa binata. Ilang sandali pa at narinig nila ang tunog ng sirena ng mga pulis na papalapit na sa kanila. Naipreno ni Alan ang sasakyan. Nariyan ang mga pulis. Tingin mo hindi ka makukulong sa ginagawa mong to? Naglapitan ng mga pulis sa kanilang sasakyan. Ngunit mabilis siyang nahablot nito at kinabig ang leeg niya, tsaka may hawak na patalim. Kung akala mo hahayaan kung maging maligaya ka sa piling ni Archie, nagkakamali ka. Nagkakamali kayo. Sambit nito na inilabas siya ng sasakyan. Naroon sila sa kalsadang tulay. Alan, ano ba? Bakit mo ginagawa to kay Anika? Sigaw ni Archie habang marahang lumalakad papalapit sa kanila. Hanggang dyan ka na lang, Archie. Kung hindi, sabay kaming mahuhulog sa ilog na yan. Ano bang gusto mo? Ibibigay ko. Huwag mo lang saktan ng mahal ko. Sigaw ni Archie sa kanila. Siyang gusto ko eh. Tutal naman hindi kanya mahal. Kaya naman, ako na lang ang mamahalin niya. Sagot pa ni Alan habang umaatras pa rin sila. Ano ka ba? Paatras ka ng paatras. Ikaw naman, Archie, huwag ka na nga lumakad papalapit sa amin. Kunti na lang malalaglag na kami. Tumahimik ka! Nang mapayuko ito, tsaka naman, pinakawala ni Archie ang malakas na sipa sa hawak nitong patalim. Tumalsik yon. Sabay kinagat naman ni Anika ang kamay nito na sumasakal sa kanya. Nabitawan siya nito at tsaka mabilis na siyang nakatakbo. Walang yakang babae ka! Ngunit hindi na ito nakalaban pa nang paputukan ito ng mga pulis. Tuluyan itong nadakip ng mga pulis. Mabilis na nayakap siya ni Archie. Oh, thank God! Walang nangyari sa'yo. Bulalas ni Archie nakitang-kita naman niyang nag-aalala sa kanya. Ngunit nahilo na naman siya nang mapatingin siya sa ibabang puro tubig. Gumana na naman ang kanyang fear of heights, kaya nawalan siya ng malay. Maagap naman siyang nasapo ni Archie at isinakay sa ambulansya na kanilang tinawagan. Matapos ang mga pangyayari, natanggal sa buong kumpanya ang buong pamilya ni Alan at nasampahan ito ng kasong kidnapping. Anika! Naririnig niyang tawag ni Archie, bagamat nakapikit pa siya. Dinig niya ang tinig nito at ramdam niya ang mahihinang pagpisil sa kaniyang mga kamay. Bakit? Mahina na niyang nasagot habang marahang dumidilat. Gising ka na? Nasambit nito. Oo, kaya nga sumasagot na ako. Siguro kung tulog pa ako hindi tayo magkausap ngayon. Sagot na naman niya na umira lang pagkapilosopo. Ayun ka na naman, napakapilosopo mo. Mahinahong nasabi ni Archie. Ikaw naman, pikon. Natatawa niyang sabi. Kailan kaya kita makakausap ng maayos, Anika? Parating mo na lang akong iniinis. Napasimangot pa si Archie habang tinitingnan siya. Kailan ka kaya hindi mapipikon?
Ang sarap mo kasing asarin. Siguro, itinadhana ako sa'yo para lang maging masaya ako sa pang-aasar ko sa'yo. Nakangising salita ni Anika. Hindi ka na yata magbabago pa. Pero salamat at hindi ka na rebelde. At inaamin mo na ring mahal mo ko. Nakangising salita ni Archie. Kailan yun? Wala akong maalala na inamin kong mahal kita. Even nung may... Natigilan siya nang maalala ang gabing may naganap sa kanila. Dahilan para bakuran niya ito sa dating nobyang si Geneva. Oh, nasa na yung ex-girlfriend mo? Napapaismid niyang dugtong sa mga sinabi niya. Sino ba? Si Geneva ba? Hindi ko naman siya ex. Sino bang makatindi lang nagsabi sa'yo niyan? Natanong nito sa kanya. Si Jinky. Alam na alam ng lahat maliban sa akin. Nagka-girlfriend ka pala. Ang akala ko kasi sa akin lang umiikot ang mundo mo noon at ngayon, kahit na mortal enemy tayo. Sambit pa niyang napapahalukip-kip at masama ang tingin sa kanya. Maya-maya'y may pumasok na isang doktor para maghatid ng resulta sa kanya. Maya-maya'y pumasok ang isang doktor para maghatid ng resulta sa kanya. Mrs. Anika Chua, okay naman ang lahat ng vitals mo. Pwede ka nang lumabas bukas. Kaya lang konting ingat sa mga kilos at galaw mo para sa baby. Niresetahan na rin kita ng pampakapit kasi napansin kong medyo nag-bleeding ka. Sabi ng doktor na OB pala. Ho! Nanlalaki ang mga mata nilang pareho. Hindi nila alam ang magiging reaksyon sa sinabi ng doktor. Oh, bakit takang-taka naman kayo? O hindi ba't mag-asawa naman kayo? Ayaw niyo pa bang magkaanak? Natanong ng doktor sa mga ito. Hindi naman po, doktora. Hindi lang po namin naisip na buntis na pala siya. Sagot ni Archie. Oo nga, Dok. Kung hindi niyo po kasi naitatanong ay natakpan na ni Archie ang bibig niya upang hindi na niya matapos ang mga sasabihin sa doktora. Natatawa na lang itong nagpaalam na. Maya-maya ay nagpasukan sina Saver at Jinky sa loob ng silid na kinaroroonan nila. Archie, mission accomplished na. Napabura na rin namin sa social media ang na-upload ng mga videos. Sabi nito. Ikaw palang nagpapabura ng mga video? Napapakurap ang mga matang tanong niya sa asawa. Oo ate, hindi mo ba alam na lahat naman ng mga kalokohan mong na-upload sa social media si Kuya Archie ang tagapagbura. Lahat ng mga kalokohan mo si Kuya Archie ang umaayos ng palihim, kaya mahalin mo na rin siya. Sabat naman ni Jinky. Oo, kaya pala niloko mo ko. Sinabi mong ex niya si Geneva. Muntik mo pa akong ipahamak, hindi naman pala. Sabi niya sa kapatid. Ikaw kasi, in denial ka palagi sa feelings mo. Alam ko naman na kaya mo siya binubuli noon ay dahil may pagtingin ka talaga sa kanya. Nagtawanan ng tatlo habang siya ay hindi pa rin umaamin. Kinabukasan nga, nagkita-kita ang buong pamilya. Natuwa ang lahat ng malamang buntis na pala siya. Ang akala namin ni Nabalay ay matatagalan pa kaming magkakaapo kasi daig niyo pang aso't pusa sa pag-aaway pero ngayon masayang masaya ako. Nasabi ng mama ni Anika. Ma, kailan ba kayo hindi natuwa? Parati naman lalo na po kung nasusunod ang mga gusto niyo. Nasabi niya nang may pagsusungit na naman. Hoy payat, ang sungit mo na naman. Pakialam mo, Totoy. Isa pa, hahalikan kita rito. Pananakot pa ni Archie sa kanya. Pinamulahan naman siya ng muka dahil nasa harapan sila ng lahat. Anak, hindi ka nauubra ngayon kay Archie. Hindi na ito tulad ng dati na mga bata pa kayo at palagi mo siyang binubuli. Sabat ng kaniyang papa. Nagtawanan na lang ang lahat ng naroon dahil sa pagsisimangot niya. Ang cute mo talaga, payat. Sa lahat ng buto-buto, ikaw ang pinakamaganda. Lambing pa ni Archie upang makabawi sa kanya. Matapos ang paghahanda, naisipan ni Archie na muling ayaing magpakasal si Anika. Alam niyang mahalaga ang kasal para sa isang babae. Anika, magpakasal tayo uli. Ayaw mo bang magkaroon ng magandang alaala ang kasal natin? Tanong niya sa kaniyang asawa. Bakit? Maganda naman ang alaala nun. Mukha akong tangat na kaitim pa ako na mukhang lilipad kasamang broom ko.
Natatawa niyang sambit. Ikaw naman kasi, kung ano nung naiisipan mo, kahit na ano pang isuot mo ng araw na yon, maganda at maganda ka pa rin sa paningin ko. Hindi yun magbabago. Sabi ni Archie. Bakit kasi ako pang minahal mo? Naiiyak na tanong ni Anika. Bakit? Ayaw mo pa rin ba sa akin? Oo, ayoko sa'yo. Hindi kita mahal. Kayang-kaya kong mabuhay kahit wala ka. At kahit na may kasama kang ibang babae, hindi ako maiinis. Hindi ako bubuntot sa'yo. Sabi ni Anika sa kanya. Pero tumutulo naman ang luha habang sinasabi sa kanya ang mga kabaliktarang yon. Doon niya lang napagtanto na iba pala ang kahulugan ng mga sinasabi nito. Ang hindi ay oo at ang ayaw ay gusto. Naunawaan na niya ang baliktad na isip ng asawa niya. Payat, baliktad ka talaga. Alam ko na yan. Lahat ng sinasabi mo sa akin, taliwas sa mga nararamdaman mo. Kaya kapag sinabi mong kaya mong mabuhay nang wala ako, alam kong kabaliktaran yon. Sabi pa niya at kinabig ang asawa at hinalikan sa mga labi. Ano? Hindi no? Hindi ka gwapo. Pangit ka. Hindi kita mahal kasi naiinis ako sa'yo at para sa akin, ikaw ang pinaka nakakainis na lalaki sa buong mundo. Sambit pa ni Anika. Ngunit binuhat na lang ito ni Archie at bawat salita ay tinutumbasan niya ng halik sa labi nito. Sige pa, sabihin mo pa na hindi mo ako mahal kasi ikaw, mahal na mahal kita. I love you payat pero malapit ka nang tumaba kasi malakas ka nang kumain. Hindi ako ang malakas kumain. Itong anak mo na nasa tiyan ko. Ang kinakatakot ko maging kamukha mo to. Kawawa naman ang baby ko. Nag-iyak-iyakan na naman si Anika para lang asarin siya. Ikaw talaga nagpapasaya sa buhay ko. Hindi magiging makulay ang kabataan ko at ang buhay ko kung wala ka. Nasabi niya. Hindi niya namalayang nakatulog na pala si Anika. Dala ng pagbubuntis nito kaya mabilis itong mapagod at makatulog. Lumipas ang ilang buwan at nakapanganak na nga si Anika. Hinintay lang nila na umabot ang kanilang anak sa 3 buwan bago nila idinaos ang kasal. At last, ikakasal na kami ng maayos. Bulong niya sa kaibigang si Saver. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng asawa na naglalakad sa gitna papalapit sa kanya. Wow, ang ganda niya. Bulalas ni Saver. Ngunit nang tingnan niya ang binata, hindi naman nakatingin sa asawa niya, kundi sa bridesmaid nitong si Jinky. Maganda talaga, kaya kung ako sa'yo, bakuran mo na, kasi baka ipagkasundo yan sa iba. Wala ka pa namang lahing Chinese. Bulong ni Archie sa kaibigang si Saver. Napabuntong hininga naman ito. Nang makalapit na si Anika sa kanya, ay kinuha na niya ang kamay ng asawa. Hawak niya ang baby nila para isabay na maipabless ito sa magkakasal sa kanila. Nang matapos ang kasalan, sa bahay naman ng mga tsuwa ang naging handaan para sa kainan. Nagkakasayahan ng lahat at natutuwa sa kanilang anak na si Baby Aaron. Mula noon ay naging masaya ang kanilang pamumuhay. Kahit na hindi pa rin nagbabago si Anika sa pagiging pilya niya sa kaniyang asawa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong araw. Muli, ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.